Amen. So sa araw pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay the golden rule. No? Medyo pagpasensyahan nyo na, merong pesting ehem. Kunin ko lang yung tubig ko. Thank you. At uso po yan, madami po sa ating mga kapatiran na may ubot sipon ngayon at nangangati ang mga lalamunan. So, this morning pa po, no? 11:35. So, ang pag-uusapan natin ay ang golden rule. Now, hindi ko po alam kung tinuturo pa rin ito sa school ngayon. Pero naalala ko nung nasa elementary ako, tinuro sa amin yung golden rule. Sino po sa inyo ang nakakaalala ng golden rule? Do to others as you would have them do to you. No? Then, nalaman ko din later on na turo pala ito ng ating Panginoong Hesus. Opo, dahil pag binuksan nyo ang inyong Bible sa Luke 6 verse 31, kaso ayaw gumana. Kapatay ba? Patay yata. Hintayin lang po natin saglit. Okay, pag binuksan nyo po ang inyong Bible sa Luke 6 verse 31, mababasa nyo doon na sinabi nga ng ating Panginoong Hesus, do to others as you would have them do to you. So, tinuro nga ito ng ating Panginoong Hesus. Pero alam nyo ba na bago pa man dumating ang Panginoong Hesus sa mundo, ay matagal na pong itong alam ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Alam po nila na itong golden rule. May mga religions po kasi na una pang na-exist bago pa ang advent ng ating Panginoong Hesus. Hundreds and hundreds of years bago pa pinanganak ang ating Panginoong Hesus sa Sabsaban, sa Bethlehem, may mga religions na po nag-exist. Gaya ng Buddhism, Confucianism, Hinduism, to name a few. At lahat po sila ay nagturo ng golden rule. At hindi lamang po sa mga religions tinuturo ang golden rule. Maging sa mga secular societies, gaya sa ancient Greece. Alam na po nila ang golden rule matagal na dahil tinuturo ito ng kanilang mga philosophers. Gaya ng kilala nating kilalang Greek philosopher na si Socrates. So, matagal na pong alam ng tao ang tungkol sa golden rule bago pa man dumating ang ating Panginoong Hesus. Pero bago natin sabihin na hindi naman pala ang Panginoong Hesus ang original na nagturo ng golden rule, tignan po muna natin kung anong golden rule ang tinuturo sa mundo. No, sa Confucianism, ang sabi nila, never impose on others what you would not choose for yourself. Sa Buddhism, hurt not others in ways that yourself would find hurtful. Sa Hinduism, this is the sum duty, do nothing unto others what you would not have them do unto you. Now, Judaism, no? Kilala niyo po sila. Sila ang mga Israelita o Israelites. Ito po ang interpretation ng kanilang mga rabbis na nakasulat sa kanilang Talmud o doon sa oral tradition nila. Sabi nila, what is hateful to you, do not do to your fellow men. This is in the entire law, no, referring to the law of Moses o doon sa Torah. This is the entire law, all the rest is commentary. Now, ito naman po tinuturo sa secular societies. Sabi ni Socrates, do not do to others which angers you when they do it to you.
Naupansin niyo pong mabuti ang mga yan na nandyan sa screen. Magkakaiba man po sila ng wordings, pero iisa lang ang kanilang sinasabi, hindi po ba? Kung ano ang hindi mo gusto, ay huwag mong gagawin sa iba. Para tayong merong kantang ganyan na yun. Kung ano ang di mo gusto. So, ganun ang bottom line, ganyan po yung sinasabi dyan. At hindi lang yan po ang patunay na alam na nga ng mga taong golden rule. Dahil kung susuriin mo pa ang lahat ng batas ng bansa sa buong mundo, magmula pa nung unang panahon hanggang ngayon, makikita mo na they are all grounded sa golden rule. So mabuti po ang golden rule. May universal effect yan. Magbe-benefits tayong lahat yan. Kaya nga natin yan tinawag na golden. No, this is the epitome of human ethics. Kung susundin lang natin lahat ang golden rule, magkakaroon po ng katahimikan sa ating kapaligiran o sa ating community. Hindi na siguro tayo mangangailangan pa ng napakadaming batas Basta kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Pero ang tanong po natin ngayon, matagal na palang alam ng mundo ang golden rule, bakit kailangan pang ituro yan muli ng Panginoong Hesus? Diba, kaya siya naparito para magdala ng bagong katuruan? No, mabuti pa kumpara natin ang golden rule ng ating Panginoong Hesus dito sa golden rule ng mundo. By the way, pwede nyo pong i-verify sa Google yan. Dahil sa Google ko lang din yung kinuha. So, lagay po natin sa ibaba. Ito po ang golden rule ng ating Panginoong Hesus. Church, malinaw ba ang inyong mga mata? Can you spot the difference? Amen. Ano po ang difference? Now, ito pong golden rule ng mundo ay puro mga negative, no? Never impose, hurt not, do nothing, do not do, do not do. Puro po negative silang lahat. Pero ang golden rule po ng ating Panginoong Hesus ay positive. Do to others. Now, siguro sasabihin ng iba sa atin, na it's just a matter of preference sa ginamit na grammatical style. Yung isa ay nasa negative form at isa ay nasa positive form. But bottom line, parehas lang sila nagtuturo ng pagmamahal sa kapwa. No, parehas lang sila ng ini-express na thoughts. Parehas nga po ba? Yan po ang ating aalamin. Pero bago yan, manalangin po muna tayo. Aming Ama sa langit, makapangyarihang Diyos, salamat po sa oras na ito na ipinilaan mo, Panginoon, nang katipon muli kami upang makarinig ng katuruan na magpapalapit sa iyo, Panginoon. Ang salitang mamumutawi sa aking mga bibig, Panginoon, ay magiging empty words lamang po kung wala pong basbas na manggagaling sa iyo, Lord. So sa oras pong ito, hinihiling ko po ang iyong blessings, O Lord. Bless us, O Lord. Bless us with a teachable heart, O Lord God. At itimo mo po sa puso namin ang mga aral na makuha namin, lalo po ang mga aral na magpapalapit at makikilala ka namin ng lubos, O Lord God. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakulang at pagkakasala. Ito pong samot dalangin namin. In Jesus' name, Amen. So, umpisahan po natin sa golden rule of the word. Tawagin din natin yan na negative golden rule kasi nasa negative form ang command ng rule na ito. While the object of this rule is others, ang reference point po nito ay ang ating sarili. Ang batayan ng rule na ito ay yung mga bagay na hate mo o yung mga dislikes mo o yung mga bagay na ayaw mo. Kung ayaw mo manakawan, huwag ka magnakaw.
Kung ayaw mo masaktan, huwag kang manakit. So, kung ayaw mambuli, huwag kang mambuli. Sa mga millennials, kung ayaw mo mag-ghost, huwag kang mang-ghosting. So, this is all about ourselves. At yan siguro ang dahilan kung bakit gusto ito ng mundo eh. At isa pa pong dahilan na nakikita ko dyan, na kung bakit talaga magugustuhan ito ng mundo, ang dali pong sundin ito. Paano? Wala kang dapat gawin. Do not do nga eh. Or sa Tagalog, wag mong gawin. So wala kang dapat gagawin. No, so maging passive ka lang, okay ka na. Stay in your room, matulog ka. Do not go out, stay away from everybody. Pag nagawa mo yan, or rather, pag wala kang ginawa, nasusunod mo na po ang golden rule. Now, ito pong golden rule, pinsan po ito ni mind your own business. No, so long as everyone is minding their own business, then we are good. Wala pong masasaktan at walang maargabyado kung wala tayong pakialaman. No? At kagaya nga po ng sinabi ko na kanina, kung susundin lang po natin itong golden rule, ay magkakaroon tayo ng katahimikan sa ating community. Kaya nga lang mga sinners po tayo. We are born sinners. So may gagawa talaga ng kasalanan, mananakit, mga argabyado, at manlalamang ng kanyang kapwa. So paano ngayon yun? No, paano natin i-apply ang golden rule kung merong umatake sa'yo at sinaktan ka? No, pwede ka bang gumanti? Would you violate the golden rule if you strike back? Well, ito pong negative golden rule ay para ding yang love your neighbor as yourselves. Dahil ang reference po parehas nila ay yourself, ang iyong sarili. Now, ito pong love your neighbor as yourself, yan daw ang suma total ng 613 commandments ng law ni Moses. Ang sabi sa Galatians 5:14. Now, the same law na nagtuturo sa atin to love our neighbor as ourselves ay nag-a-advocate din ng eye for an eye, a tooth for a tooth, you must take life for a life. Exodus 21. Now, naalala ko po yung quotation ni Gandhi. Ang sabi niya, an eye for an eye makes the whole world blind. Ang cute at ang witty. But if he's quoting from the Bible, he is misrepresenting the text. Dahil ang commandments po nang binigay ng Diyos kay Moses ay hindi po para sa mundo. Ito po ay para sa Israel lamang. At pangalawa, hindi po nabulag ang lahat ng Israelites. At pangatlo, this commandment worked for Israel. Dahil dito, hindi na nila kinailangan pang magtayo ng mga kulungan. So, according to the law of Moses, na nagtuturo sa atin to love our neighbor as ourselves, ay pwede ka palang manakit as long as hindi ikaw yung instigator. Well, yung spirit po ng law na ito is actually inadapt pa rin natin dito sa modern day law natin. Dahil kung mapapansin nyo ang batas natin, no, kung nakapanakit ka, or even to the point na nakapatay ka ng tao, as long as nasa konteksto yan ng pagtatanggol mo sa iyong sarili, ay maabsuelto ka ng batas. No, according to our modern day law, you are entitled to a reasonable self-defense. Pero paano po kung walang kakayahang ipagtanggol ang iyong sarili? Ay diyan na po pumapasok ang ating mga batas. So nagkaroon ng mga batas para protektahan tayo laban sa mga taong hindi susunod sa golden rule. Ang batas po ang gagante para sa iyo. So ang ganitong golden rule
ang negative golden rule ay nangangailangan ng batas para masuportahan ito. Now, the law will compel everyone to abide by this rule. Any actions, therefore, that will violate or break the golden rule, we have a law against that. Ngayon, kung hindi ka pala nakakapanakit ng kapwa mo, o nangaargabyado ng kapwa mo, o nanlalamang ng kapwa mo, ay hindi na natin masabi na ginagawa mo yan dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Baka kasi nagpipigil ka lang dahil natatakot ka sa penalty of the law. Pero ganun pa man, nakakasunod ka pa rin dito sa golden rule na ito, hindi po ba? So, pwede mong sundin ang golden rule na ito na actually walang pag-ibig sa kapwa sa puso mo. Ang tanging constant na pag-ibig po sa golden rule na ito ay ang pagmamahal natin sa ating sarili. So this golden rule commands respect at the very least, but it doesn't necessarily command love. Now, nang dumating po ang ating Panginoong Hesus sa mundo, sa isang sermon na ni-record ni Luke sa kanyang gospel, now kung si Matthew ay may Sermon on the Mount, si Luke po ay may Sermon on the Plain, so doon po ay tinuro ng ating Panginoong Hesus ang isang golden rule. Do to others as you would have them do to you. Now, positive command po yan. At ang command dyan ay do to others. So, unlike sa passive na negative rule, dito may dinidemand na actions. At ang object na actions na gagawin natin ay yung others o yung ating kapwa. So, sila yung direktang magbe-benefit dito sa golden rule na ito. Pero sino yung others? Sila ba yung mga taong malapit sa'yo? Yung mga pamilya mo, kamag-anak mo, church members, churchmates, friends, colleagues? Sila ba yung others na tinutukoy dyan? Or even yung mga strangers na nakakasalamuha natin o na-encounter natin? Sila ba yun? Well, dito po sa golden rule na, o teachings ng ating Panginoong Hesus, the Lord Jesus is refers only to a very specific group of people dito sa others. Meron lang po siyang tinutukoy na specific group of people. Now, sino po sila? Now, church, kapit muna kayo sa upuan nyo. May breaking news ako sa inyo. Itong others na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang mga taong kinasusuklaman nyo. Walang iba kundi ang inyong mga kaaway, ang inyong mga enemies. Dito sa golden rule na ito, you are to do good to your enemies. At yan ang malaking pagkakaiba sa golden rule ng mundo. Alam pa po kayong nagtuturo niyan? Wala po. Ang ating Panginoong Hesus lang nagtuturo na pag sinampal ka sa kanan, ay i-offer mo pa yung kaliwa. No? So, hindi ito magugustuhan ng mundo. Now, kung ayaw nyo pong maniwala na mga enemies nyo, yan, ay tignan po natin ang yung text starting from Luke 6:31. Do to others as you would have them to do to you. Now, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Now, if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Now listen, church. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High.
because He is kind to the ungrateful and wicked. Now, kailangan pa ba natin i-explain ang ibig sabihin ng tekstong ito? Plain and simple statements po yan. No? Kung ano yung basa nyo dyan, yun na po yun. Wala na pong hidden message dyan. Now, kung hindi talaga natin maiintindihan ang ibig sabihin yan, well, hindi po reading comprehension ang problema natin. Ang problema po natin ay hindi natin kaya itong pinukuman sa atin ng ating Panginoong Hesus. No, hindi natin maintindihan no? Dahil mahirap sundin ang kanyang tinuturo. Now, kaya mo bang mag-amen dyan? Nakasinlakas ng pag-amen mo kapag nakakarinig ka ng mga inspiring verses at words of exhortation? Now, love your enemies and do good to them. Di ba kaya nga natin sila tinawag na enemies at hindi friends? Dahil hate na hate natin sila. Suklam na suklam tayo sa kanila, tapos gagawan natin na mabuti. At dito, mag-struggle na po tayong lahat. Pauutangin mo without expecting anything in return. So, ang advice ko po sa inyo, mga kapatid, kung may mga kaaway kayo, ay makipagbati na kayo. Dahil kung uutangan kayo ng kaaway nyo, ang sabi ng Panginoong Hesus ay huwag nyo nang sisingilin. Pero seriously, hindi ko alam kung makakaya ko ito. Itong pinagagawa sa ating ng Panginoong Hesus. No? So may the Lord grant me the heart and humility to love my enemies as He commanded us to do. At kung nasasabi ko ito sa inyo, well, I guess, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa aking sarili. Nangingibabaw pa rin ang aking pride kaysa sundin ang kalooban ng Ama. When you are commanded to do something, you initiate the action. No, kaya hindi tayo pwedeng maging passive dito Alam nyo ba yung parable of the two sons? May isang ama. Inutusan niya yung dalawang anak niya na magpunta sa vineyard para magtrabaho. Ang sabi nung first son, I will not. Pero later on, nagsisi siya. Pumunta pa rin siya sa vineyard at nagtrabaho. Ang sabi nung second son, I will. Pero natapos na yung maghapon, hindi pa siya nagpapakita sa vineyard. Sino po sa kanilang dalawa ang nakasunod sa kalooban ng kanilang ama? The first son or the second son? First son. No, kahit mahirap sa kalooban ng first son na magtrabaho, pumunta sa vineyard, ginawa niya pa rin. No, so mas matimbang sa kanya yung pagmamahal ng ama kaysa dun sa sarili niya, kaya sumunod siya sa kalooban ng kanyang ama. Now, madali pong sabihin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, pero hanggat hindi ka tumatayo sa upuan mo, ay hindi ka talaga nakakasunod sa kalooban ng ama, no? Hanggat hindi ka tumatayo sa upuan mo at ginagawa ng aktwal ang pinag-uutos sa'yo, ay hindi ka talaga nakaka-obey sa pinag-utos sa'yo ng ama, no? Kahit sabihin mo pang, I will, or tomorrow, no, or inshallah, no? Nagbigay ng example ang Panginoong Hesus dito. At siguro yan na yung pinaka-extreme na pwede nating gawin sa ating mga kaaway. Yung tulungan mo siya sa oras ng kanyang pangangailangan at hindi ka na mag-iintay ng kapalit. Pinagdadasal nga natin sila minsan na makarma Pero dito sa utos ng ating Panginoong Hesus, tutulungan mo siya, no? So, para sa akin, parang ito na yung extreme, no? Yung tutulungan mo yung kaaway mo in times of needs. Pero ano ba talaga yung pinagagawa niya sa atin dun sa kanyang golden rule? Ano ba yung mabubuting bagay na yon? Di yung mabubuting bagay na gusto mong gawin din sa'yo,
ng iyong kapwa, no? At katulad kasi yan ng negative golden rule, ang reference pa rin yan ay yung ating sarili. Kaya lang, instead na yung mga dislikes mo, yung namang mga likes mo ang batayan ng golden rule na ito, no? No, kung baligtarin natin ang sitwasyon, yung kaaway mo ang sumunod sa golden rule ng ating Panginoong Hesus at ginawang kanya ng mabuti. Pinautang kanya at hindi kanya nasisingilin. Ayaw mo ba yun? Siyempre, gustong-gusto mo yun, di ba? Ang problema po sa atin, pag tayo ang tatanggap, ay gusto natin. Pero pag tayo na magbibigay, sasabihin natin, Lord, mahirap pong gawin yan. Makaka-amen po ba kayo doon? Alam naman ng Panginoong Hesus na mahirap ang tinuturo niyang golden rule sa atin eh. Kaya nga sabi niya sa verse 35, the reward will be great, you will be sons and daughters of the Most High. And here is something to think about dito sa golden rule. Habang tinuturuan ka ng ating Panginoong Hesus na magmahal sa iyong kapwa, no, binebless niya yung kaaway mo, sa pamamagitan mo. No, isipin niyo po yun, no? Bakit po ganun? Pinapakita lang kung ano yung klaseng Diyos ang ating sinasamba. Pinapakita niya dito yung nature niya sa atin. Na siya po yung Diyos na very loving at very merciful. Na may puso po siya, even sa ungrateful at wicked. May puwang po siya sa puso. Church, remember, tayo man ay naging enemies once ng ating Panginoon. But while we were still enemies, He died for us. No, sa pagtatapos po ng ministry ng ating Panginoong Hesus, sa huling gabi niya, sa piling ng kanyang mga disipulo, pagkatapos niyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga apostol, ay nagbigay siya ng bagong command. Sabi niya, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Now, bagong command po yan. At ang Panginoong Hesus mismo nagsabi na it's a new command. Kasi meron pong iba, ang sabi nila, no, continuation lang yan ng Old Testament teachings about loving your neighbors. No, affirmation lang daw yan ng command na yon. Now, affirmation nga ba? Continuation nga ba yan ng Old Testament command? No, tignan po natin. No, ito po yung command sa Old Testament. Sabi sa Galatians 5:14, the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Now, yung law po dyan refers to the law of Moses o yung 613 commandments, no, including the 10 commandments. Now, of course, ang greatest commandment dyan is love the Lord your God with all your heart, all your strength, with all your soul, no, with all your mind. Pero pag sinumat total mo, dahil mas nakakarami ang mga commandments tungkol sa pagmamahal sa kapwa, ay mauuwi ka sa ganyang summary. Love your neighbor as yourself. So yan po ang tinuturo ng law ni Moses. At ito naman po ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Now, church, matalas po ba ang inyong mga mata? Can you spot the difference? Nasaan po ang difference? Nasa reference point. Sa Old Testament, ang reference point po ay yung sarili mo. Yourself, mamahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero dito na sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus, mamahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal niya
sa'yo. Napakalaki po ng pagkakaiba niyan. At kung ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na bagong command yan, maniwala kang bagong command yan. Bakit? Because Jesus said so. Period. Kahit hindi mo pa makita kung anong bago sa command niya. Pero sasabihin ko po sa inyo kung anong bago sa commandment na ito. No, nandiyan po sa verse 35. Umpisan uli natin, no? Ang sabi niya, a new command I gave you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. Yan po ang bago dyan. Sa command na ito, malalaman ng mundo na ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Hesus. So meron tayong golden rule sa law ni Moses, love your neighbor as yourself. At meron din po tayong golden rule sa sermon ng ating Panginoong Hesus, do to others as you would have them do to you. But apparently, by them, you will not be known as disciples of the Lord Jesus Christ. Pero dito sa new command na binibigay ng ating Panginoong Hesus, all men will know that you are the disciples of Christ. Now, 3.5 years pong kasama ng ating Panginoong Hesus ang mga apostles niya. No? At sa 3.5 years na yon, saan man pumunta ang Panginoong Hesus ay dinudumog siya ng maraming tao. Libo-libo ang pinapagaling niya. Pag nagsisermon siya, libo-libo din ang mga tao doon. On the daily basis. At meron pa minsang miracle na ginagawa. Nagpapakain siya ng libo-libo ding tao. Hindi lang once. At least 2 yung na-record sa book of Matthew. So, don't you think, hindi pa makikilala ng mga tao na disipulo yung mga apostol ng ating Panginoong Hesus? Si Peter, napilitan siyang itatwa ang ating Panginoong Hesus. Dahil nakilala siya eh. Nakilala siya ng mga taong nasa labas ng korte. No? Kahit madilim pa, kahit madaling araw pa lang, kahit i-deny niya eh. Sabi, hindi, ikaw nga yun. So, yung mga iba pang apostol, bakit sila nagtakbuhan at nagtago nung hinuli ang ating Panginoong Hesus? Dahil identified sila na disipulo sila ng ating Panginoong Hesus. And because of that, natakot po sila. Now, makikilala sila ng mga tao dahil closely associated sila sa ating Panginoong Hesus. 3.5 years po silang kasama ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang teachings. Not to be known as His disciple by merely association. No? By mere association. Si Judas nga ay kilalang disipulo ng ating Panginoong Hesus. Dahil he was closely associated with the Lord Jesus Christ. But Judas didn't turn out to be a true disciple. No, parang ganito yan eh. Pumupunta ka sa church every week, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka. Pag nakita ka ng mga tao na ginagawa mo yan, malalaman nila na Kristiyano ka. Opo, malalaman nila na Kristiyano ka. Pero makikita na ba agad nila ang Panginoong Hesus sa'yo? Hindi. Unless ipaparanas mo sa kanila yung pagmamahal na dinanas mo. Tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa'yo. Nung pag naranasan nila ang kakaibang pagmamahal ng anak ng Diyos, malalaman nila that you are indeed a true disciple of Christ. May pagkakaiba po ang pagmamahal ng ordinaryong tao. May pagkakaiba po ang pagmamahal ng mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig po ay hindi mental exercise or state of mind. Ito po ay pinaparanas. At ito yung mabisang paraan na kahit hindi ka pa nag-evangelize, makikita na ng mundo
na tunay nga na ang ating Diyos na sinasamba. Dahil nararanasan nila ito sa iyo. Na huwag po nating isipin na ang kumanda ito ay para lang sa atin na nandito sa church o para lang sa mga Kristiyano. Dahil by context, sa mga apostol, yan sinabi ng ating Panginoong Hesus. No? Ang command na ito ay dapat mag-extend beyond the church to embrace all the people. Ang prayer po ni Paul sa Thessalonian Church, may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all people. No, may kasunod po yun. Blessings siya sa church and for all people. Now, love one another. Sounds simple po. Simple. But as Jesus loved us, now that's profound. Paano ba tayo minahal ng ating Panginoong Hesus? Now, nararanasan niyo po ba ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa araw na pamumuhay niyo? Dahil kung hindi church, ay hindi niyo magagawa ito. Now, ganap na bang kilala niyo ang ating Panginoong Hesus? Dahil kung hindi pa rin church, ay hindi mo pa rin magagawa ito. Now, Jesus loved us unconditionally. Romans 5:8. Now, while we were still sinners, Christ died for us. Jesus loved us sacrificially. Now, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. God loved us compassionately. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. And Jesus loved us eternally. No? Nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. May forever po sa ating Panginoong Hesus. Now, Jesus loved us unconditionally, sacrificially, compassionately, eternally, at alam kong madami pa kayong may dadagdag dyan eh. But if this is how Jesus loved us, then we are to love one another with the same love. Unconditionally, sacrificially, compassionately, and eternally. Yung eternal po sa atin dyan simply means walang iwanan. Ano man ang maging sitwasyon natin. At kung natitisod ang isa sa atin, akayin po natin muli, pabalik. Huwag po natin silang husgahan. Now, kaya nyo po bang i-memorize yan? Dahil ganyan nyo po, mamahalin ang isang katulad kong pasaway. No, ganyan nyo po, mamahalin ang kapwa nyong natetes ang inyong pasensya. No, pero kung mahirap po para sa inyo na mag-memorize pa ng mga verses para malaman nyo kung paano nyo i-apply yung pagmamahal ng ating Panginoon. Simplihan na lang po natin. Kung natetes po ang patience nyo, o meron po kayong na-encounter na taong parang immoral o parang hindi siya wala sa katinuan o katwiran, ganito po ang gawin nyo. Isipin nyo, kung ang ating Panginoong Hesus ang nasa lugar ko, paano niya harapin ang taong ito? And that's the key. Hindi mo na po kailangang hanapin pa sa Bible kung anong gagawin mo para makipag-deal sa ganong klaseng tao. Of course, hindi po madali yan, no? Hindi yan kaya ng simpleng human will lang. Ang ganyang klaseng pag-ibig ay pinapassion dyan sa puso ng Diyos, sa puso ng believers, no? Sa tulong ng Holy Spirit. No, hindi naman talaga natin kaya ma-replicate perfectly ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Pero pwede nating i-reflect yung pagmamahal niya
in such a way na maituturo natin yung unbelievers dun sa cross. Kasi nandun po ang the greatest love of all na naranasan at nakita ng mundo. Nasa cross. Now, ine-exhort tayo ng Bible to be Christ-like, hindi po para makarating tayo sa langit. Sigurado na po tayong makakarating sa langit as long as panghahawakan mo yung faith na ginamit mo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Isus, masave ka. No? Mula sa umpisa hanggang sa huli. Ang sabi nga sa Romans, from faith to faith, no? From start to finish, hawakan mo yung faith na yon. So hindi po tayo ine-exhort to be Christ-like para makarating sa langit. Ine-exhort po tayo to be Christ-like para marami tayong maisama sa langit. Amen? Now, tignan po natin kung paano tayo tinuturuan ng Diyos magmahal. Now, first, meron tayong law. At ang suma total ng law is love your neighbor as yourself. Now, then dumating ang ating Panginoong Hesus. Tinuruan niya tayong mahalin ang ating mga kaaway. No, hindi lang simpleng kapwa, kundi ang ating mga kaaway. Do to others as you would have them do to you. Then, tinuro niya sa atin kung paano mahalin ang ating kapwa, no? Gaya ng pagmamahal niya. Then, after that, nang siya'y dumating, nagbigay siya ng bagong command. Love one another as I, Jesus, no? Yung I dyan is the Lord Jesus Christ. Have loved you, so you must love one another. Nakikita niyo po yung progression? Kung paano tayo tinuruan ng ating Panginoong Hesus magmahal sa ating kapwa. At ito ay maaaring shocking sa iba sa atin. Kasi may tendency tayo na after nating masave, bumabalik tayo sa law. No, akala natin, empowered na tayo na kung hindi natin siya kayang sundin nung hindi pa tayo Kristiyano, ay kaya na natin sundin ngayon. Well, maaaring shocking ito sa inyo, pero itong law sa Old Testament po, ay pambata po yan. Dahil ang Israel ay bata po sa pananampalataya during that time. Pansinin niyo ang mga commandments sa law ni Moses. Mostly ay nasa negative form. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, and thou shalt not bear false witness. No, sa 10 commandments, dalawa lang po ang positive doon. Honor your father and mother. At obey the Sabbath, no? Keep the Sabbath holy. At lahat po ang sumunod doon ay mga nasa negative form mo. Na, di ba ganyan tayo magpalaki ng ating mga anak? Ang mga rules natin ay na mga nasa negative form. Huwag yan, bad yan. Huwag kang pumunta dyan. Huwag mong hipuin yan. Huwag mong isubo yan. Madami pa po tayong huwag mong gawin. Pero as they grow old, hindi na po ganun yung rules natin sa kanila. At alam nyo kung paano naiintindihan ng mga bata ang love? Nakasentro ito sa kanilang sarili. No, bakit siya meron? Bakit ako wala? Bakit siya pinayagan mo? Bakit ako hindi? Bakit siya dalawa yung binigay mo? Bakit sa akin isa lang? No, nakasentro ang pag-ibig ng bata doon sa kanyang sarili. A child measures love by how much he is being loved. At capable lang po ang bata na mag-reciprocate ng love by the same measure of love that he is getting. And not more than that. Kaya nga yung mga unloved child, may problema sila na magmahal sa kanilang kapwa. Kailangan sila muna yung mamahalin mo before they can learn to love others. They do not know how to sacrifice. So, ganyan po yung unang pagmamahal sa kapwa. No? Nang dumating ang ating Panginoong Hesus, nagbigay siya ng mas mature na golden rule where we are to do good to our enemies without expecting anything in return. At itong golden rule na ito
ay hindi na po nakasentro sa ating sarili, kundi nakasentro na sa ating kapwa. Then finally, sa pagtatapos ng ministry ng ating Panginoong Hesus, nagbigay siya ng bagong command. Love one another as I have loved you. Ang ultimate golden rule. Ito na yung highest form of love na maibibigay natin sa ating kapwa. It is unconditional, sacrificial, compassionate, and lasting. Ito po yung love na magte-testify sa unbelieving world about the love of our Lord Jesus Christ. No, it testifies about the greatest love that saved us all from eternal death. Nakikita niyo na po ba yung progression? So, bago po tayo magtapos, pwede ko po ba kayong tanungin? No, sagutin niyo lamang po ako sa puso niyo. Hindi ko na po kailangan marinig pa ang inyong sagot. No, sa punto pong ito ng buhay niyo bilang Kristiyano, kung ito po ang mga stages na kailangan nating daanan bilang disipulo ng ating Panginoong Hesus, nasaan po kayo dyan? If we profess to be Christians, if we profess to be disciples of Christ, at least man lang, nalagpasan na po natin yung first. Okay lang po na nag-i-struggle tayo dun sa second. Mahirap po talaga yan. But at least we know kung saan tayo papunta, no? At dito po, sa pangatlo, ay kailangan meron ka ng deeper knowledge about Christ. No, hindi po madali. Remember, bumilang ng 3 taon at kalahati bago tinuro ng ating Panginoong Hesus ang golden rule sa kanyang mga apostol. No, pagkatapos nilang makita ang lahat ng kanilang makita, pagkatapos nilang marinig ang lahat nilang dapat marinig, pagkatapos nilang ma-experience ang dapat nilang experience. Saka itinuro ito sa kanila ng ating Panginoong Hesus. It is imperative, therefore, that we should know Jesus Christ very well before we can abide by His ultimate command. No, pero hindi naman po ibig sabihin pag-aaralan ko muna ang ating Panginoong Hesus bago po sundin ang kanyang command. No. Dahil relationship po ito. No. So, katulad ng relationship natin dito sa mundo, no, yumayaman yan habang tumatagal ang inyong pagsasama. So, ganun din po yun. Ang relationship natin sa ating Panginoong Hesus. No, kaya nga po, nag-e-effort kami dito sa church. Maring yung iba sa inyo naninibago sa mga naririnig yung preachings dito. No, so, we tell you about Christ. Naalala ko yung kanta kanina sa worship song. No? I will tell you your story because you called me. No, so yun po ang ginagawa namin dito sa church. Dahil yun po ang mahalaga sa lahat. Now, ang Christian ethics po, ang batayan po natin yan ay hindi na yung isinulat na law. Ang batayan po ng Christian ethics natin ay si Kristo mismo. So, it is imperative that we should know Christ very well. No, ang sabi sa Hebrews 10, ang bagong covenant ko sa inyo, ang law ay isusulat ang law ay isusulat ko sa inyong puso. Hindi na po sa bato nakasulat ang ating law. Nasa puso natin at nasa isip natin. At bilang pagtatapos po, ipaalala ko na lang po sa inyo. Ang ultimate golden rule, it testifies to the unbelieving world about the greatest love that saved us all from eternal death.
the love of Jesus. So as our Lord, as our Master, our Savior, our God has loved us, so we must love one another. So let's pray po. Our Father in heaven, salamat po sa oras pong ito nagdaan na sinamahan mo po kami upang makapinig po ng iyong mga salita, O Lord God. Thank you, Lord, and continue to teach us, O Lord God. Continue to mold us, O Lord God. Continue to make us realize, O Lord, kung ano po ang goal namin dito sa mundong ito, O Lord God. Habang iniintay ka po namin sa iyong pagbabalik, O Panginoon, na kailangan po namin to be Christ-like, O Lord God, because it testifies about you, O Lord God. Dito makikita ng mundo, Panginoon, na ikaw po ay tunay, O Lord God. At ang iyong pag-ibig ay dakila, O Lord God. Lord, bless us with a humble heart, O Lord God. Bless us with a compassionate heart, O Lord God. And teach us, O Lord, to love our enemies as you have commanded us to do. And teach us, O Lord, to love one another as you have loved us. This we pray in Jesus' name. Amen.